Pag ang babae, tinitignan mo as a perfect human being or nilalagay mo sa pedestal, instead na papakita niya sa'yo kung gaano siya ka-authentic or yung authenticity niya sa'yo or kung paano niya ipapakita kung sino talaga siya or yung totoong kulay niya, matatakot na siya ngayon. Or parang magdadalawang isip siya na ipakita yun sa atin. Why? Kasi nga, what's up mga ropa? Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, huwag na natin pagtagalin pa. Of course, merong minention ng isa sa mga ropa natin sa Black App. Panoorin nyo to. Girls, if as early as the confession, alam mo nang walang chance yung guy, don't lead them on na. I was like you. I was young. I loved the feeling of being chased after. Masarap sa feeling na, oh, these guys want to do all of these things for me, huh? Apparently, it boosts my ego. It boosts my sense of self. But I'm telling you, along the way, if you're just gonna lead them on and you're just gonna waste their time, wag na lang. I mean, if we put ourselves in their shoes, malala rin naman. Imagine, ikaw yung aasa, ikaw yung gagastos, especially in this economy. I mean, get naman sa side ng girl, we want a man who is a provider. But if along the way, you already know that it's not gonna work, just end it quick. As with all naman relationships or how you deal with any other person, always choose the kindest option. So if you're just gonna dilly-dally, waste their time, and hurt their hearts, just don't do that na lang. If you're not sure, then okay, give it a few months. And I already know that female intuition is a thing, so if you feel like my chance, give it a try. But if it's too long and your female intuition is also telling you that it's not gonna work, listen to it and just end it quick. Promise, hindi mo ikapapangit kung magre-reject ka ng isang lalaki. Someone who's right for you will find you and that person will not even make you think of whether you should give that guy a chance or not. Okay, narinig ko na naman intuition na yan. Hindi naman gumagana yan pag patay na patay kayo sa isang lalaki. Tsaka hindi talaga gumagana yan. Kasi kung gumagana yan, hindi ka bibilang ng lalaki. Di ba? Okay, pag-usapan natin yung sinasabi niya na bitawan mo na girl kung talagang una pa lang na confession ng isang lalaki or pag-amin pa lang or at early stage pa lang na parang alam mo na kaagad na trip ka niya pero hindi mo siya trip, sabi mo na kaagad na wala siyang pag-asa. Tama naman. Huwag mo siyang paasahin or huwag mo siyang paiyakin. Maraming iyaking lalaki ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Parang ang daming problema sa buhay, lahat na lang pinoproblema. Kahit hindi niya problema, gusto niya problemahin niya. Mayroong isang babae, ang problema, ex niya. Tapos sasawsaw yung isang lalaki. Gusto niyang gawing problema na rin yung problema ng babae. Tingina, wag nga kayang gano'n mga ropa. Tangina. Problema ng babae is yung ex niya. Tapos gusto mo sumawsaw. Gusto mo magpaka-hero-hero. Mukha kang tanga nun. Halatang simp na simp eh. Yun yung mga simp. Di ba? Yun yung mga sobrang simp na lalaki. Yung talagang willing mag-waste ng time para lang isave yung babae. Puta na yan. Anyway, huwag natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin to yung sinasabi ni girl. Tama naman yun. Ladies, huwag niyong sayangin yung oras sa aming mga lalaki kung ayaw niyo naman sa amin. Pero I know, nasa amin ang problema. Karamihan ng lalaki talagang ipipilit ang kanilang sarili sa isang babae. Hanggat hindi talaga sinasabihin in their face na ayoko nga sa'yo, hindi nga kita gusto, hindi nga kita type. Hindi ba maliwanag sa'yo? Kailangan ganunin mo minsan ng isang lalaki para magising eh. Kasi I know ang mga babae nagpapaka-nice din minsan yan. Siyempre kailangan nila maging nice kasi baka mamaya, siyempre inisip na, baka mamaya kwento ako nito na ganito, na ganyan. Binabasa ako sa isang comment, sinabihan niya na yung lalaki na tama na, itigil niya na kasi may gusto siyang iba. Sabi nung lalaki, hindi, tutuloy ko pa rin. So, itong si tangang lalaki, bigay ng gifts, bigay ng kung ano-ano. Tapos, nung tinapat na siya talaga ng babae ulit, ayaw niya nga. Ayaw na nga nung babae. Sinabihan na siya na, hindi talaga pwede. Kami na nung isang lalaki. Puta, nagalit. Nagalit yung lalaki. Lalakero daw yung babae. Puta na yan. No wonder kung bakit hindi ka nagugustuhan ng babae, Ropa. Kasi ganun pala yung mindset mo. Ayaw mo matalo eh. Mga ropa ko dyan, kung ayaw nyo matalo, puta, huwag kayong tumaya. Kasi ang gusto nyo, tataya kayo, sigurado agad. Diba? Kaya nga yung pag-amin, pag-asa ng exclusivity, yung maging consistent na hindi mo alam kung gusto ka ng babae, isang malaking yan eh, sugal yan eh. Diba? Pero ando na tayo, kailangan mo sumugal. Pero dapat masusugal ka sa sarili mo. Ano ibig ko sabihin dito? Make yourself more attractive. Hindi yung ganyan. Di ba?
Na porkit nagre-reply yung babae, na porkit, unahin natin to. Kahit pa paano pinapansin ka, akala mo may pag-asa ka. Maraming ganyan mga lalaki. Yung babae, nagre-reply or pinapansin sila, akala nila gusto sila. Pero ang totoo, yung babae, they just trying to be nice. And maybe they are enjoying your attention. Diba? Or masarap ka kausap. Pero hindi naman ibig sabihin nun, magugustuhan ka na nila talaga. Or gusto ka talaga nila. Gets? Ang hirap kasi sa ating mga lalaki, pag nanggaling sa emotions na, wala na. Wala na, promise. Iba na iba na ang takbo ng utak. Actually, hindi pala tumatakbo ang utak. Tumatakbo na is more on emotions. Ito yung hirap sa ating mga lalaki, mga ropa. Kaya kadalasan yung mga babae, talagang lumalayo sa atin. Kasi biruin mo, mas emotional ka sa kanya. What do you expect? Diba? Anyway, punta tayo doon. Yun nga sinasabi ni girl. Huwag nyo nang pahirapan yung yung mga lalaki, ladies. I agree with that. Talagang minsan kailangan yung tapatin. Stop messaging me. Or kung hanggat maaari, block nyo na kami. Diba? Pag kinukulit namin kayo, i-block nyo kami. Pero ito lang nakikita ko dyan. May mga babae na patuloy kakausapin ng isang lalaki dahil meron sila nakukuha. Diba? Come on, ladies. Let's be fucking honest here. Na-enjoy nyo yung attention, na-enjoy nyo yung validation, and maybe na-enjoy nyo yung pre-meal, pre-ride, diba? Hatid sundo. Tapos therapist, pre-therapist, diba? Pagiging therapist sa mga lalaki, willing to listen, na kunyari lang naman talaga nakikinig, pero ang gusto talaga, bembangin ka na kagad. Pero alam ko, naiisip nyo rin yun minsan, na tanginan to, kunyari nakikinig, alam ko naman ang gusto mo. Anyway, sige, malay mo, magbago isip ko, kakalisin mo sa akin, di ba? Magustuhan ko, or maybe, pag nasa mood ako, di ba? May mga kilala tayong mga babae, tinanong natin sila. Sabi ko, kung nakakalusot ba yung mga nice sa kanila. May isang babae na nagsabi, yes, minsan may nakalusot. Sabi ko, bakit? Nakilala niya daw sa dating app. Sabi ko, paano nakalusot? Wala lang. Ang nice niya kasi. So, you mean, may nangyari sa inyo? Oo. Pinagbigyan mo? Oo. Tapos, after that, wala na. Hindi ko na siya kinausap. Hindi ko na pakabait mo naman. Anyway, at least, di ba? Because you are a good boy, etong para sa'yo. Oh, di ba? Pero mga ropa, if you're creating attraction, yung pagiging nice talaga, it doesn't create attraction. Alright? Yung isa nakalusot, pero hindi ibig sabihin nun, ikaw, makakalusot ka. Tsaka tignan mo naman na wala ka agad yung babae. Kumbaga, iniwasan niya na rin yung lalaki. Text pa rin daw ng text, pero hindi niya na pinapansin. Anyway, so yun nga, depende sa, I think ito sa attention na nakukuha ng babae sa lalaki, depende how insecure she is. Kung gano'n siya ka-insecure, ganun niya ayaw pakawalan yung mga attention na nakukuha niya sa ibang lalaki. Minsan ayaw niya mag-commit because of the attention and the validation that she gets from other guy. Gets niyo mga ropa? Kumbaga, mas matimbang pa rin na merong nagpapapansin sa kanya or may mga nangungulit sa kanyang lalaki na ayain siya mag-date, binibigyan siya ng gifts, flowers, compliment, attention, validation. So, mas na-enjoy niya yun kumpara sa mag-commit siya. May mga ganun mga babae, mga ropa. Gets nyo? Pwedeng talagang ini-enjoy niya muna yun kasi baka first time yun, nasa prime siya. So, she just want to enjoy muna yun. Diba? Tsaka siya mag-commit. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga ropa, hindi niyo masyado dapat pinipedestalize sa mga kababaihan. Kasi guys sila, alam naman nila sa sarili nila kung ano yung capability nila as a woman. Diba? So, kung ikaw, tingin mo sa kanila parang Diyosa, pero para sa kanila parang hindi naman ako maganda, ang pangad-pangad ko naman, di ba? So, it doesn't make sense sa kanila kahit na ipedestalize mo sila. Yes, may mga babaeng gandang-ganda sa sarili nila. Pero hindi naman ibig sabihin na ipedestalize natin sila, di ba? Kaya nga ituring lang natin sila na normal human being. Ako naniniwala ako ang babae, gusto rin nila na itrato sila na parang normal human being. Eto paano siya magpapakatotoo sa'yo? Or paano niya ipapakita yung niya, her true identity, or paano siya magiging authentic sa'yo kung ikaw mismo nakikita mo siya as a perfect human being. Gets mo? Ganito mga ropa, pakiklip to. Pag ang babae, tinitignan mo as a perfect human being or nilalagay mo sa pedestal, instead na papakita niya sa'yo kung gaano siya ka-authentic or yung authenticity niya sa'yo or kung paano niya ipapakita kung sino talaga siya or yung totoong kulay niya, matatakot na siya ngayon. Or parang magdadalawang isip siya na ipakita yun sa atin. Why? Kasi nga, nakikita natin siya as parang Diyosa or as a perfect person na nilagay na natin sa pedestal. So, ang isipin niya, okay,
So, kailangan di ako kumilos ng ganito. Kailangan di ako kumilos ng ganyan. Kasi ang mundo or ang society, sinabihan na ang babae na dapat modest ka o yung kumilos ka sa tama. 'Di ba? Kasi babae ka eh. Gets nyo mga ropa? So, it's hard for her na kumilos base sa gusto niya. Kasi nga, ang babae may duality, di ba? Isang moral, isang desire. Pagdating sa lalaking gusto niya. So, hindi niya mapakita yung desire niya because hindi ka tanggap-tanggap most of the time. Eh, nilagay mo pa sa pedestal. Sinamba mo pa, hayop ka. So, ano nangyari? Wala nangyari. Anong ginawa sa'yo? Binrenzone ka. Gets? Kasi hindi niya ma-feel eh. Ma-feel safe siya na magpakatotoo sa'yo eh. Kasi nakikita mo sa kanya is only the good things. Na hindi ka tumitingin na, baka itong babae na to meron ding bad side. Of course. Diba? Lahat tayo meron nun. Imposibleng wala. Kahit gaano pa kaganda ang babae. Minsan nga, the more na beautiful ang babae, the more na mas pretty ang babae, minsan, let's be fucking honest, sila pa yung parang masama yung ugali. Sila pa yung mata pobre. Diba? Kasi iba yung ginagalawan nilang mundo eh. Masyadong perfecto na parang lahat ng tao nakikita lang is beauty niya. Hindi nakikita kung paano siya gumalaw. Kaya pag gumalaw siya ng mali, is still acceptable. Yes yung mga ropa? Again, ulitin ko ang babae nahihirapan magpakatotoo sa sarili pag pinedestalize natin or nakikita natin sila as a perfect human being. Gusto nilang ipakita kung sino sila. Gusto nila magpakatotoo sa atin dahil tiwala sila sa atin, komportable sila sa atin. However, ginawa natin silang parang Diyosa or tinitingnan natin sila na parang Diyosa or nilalagay natin sila sa pedestal. Kaya ngayon, alam nyo na kung bakit madalas nape-friendzone ka. Dahil ang ginagawa mo sa babae, piniplease mo na, pinepedestalize mo pa. So parang ang tingin niya sa sarili niya, bawal siya magkamali. So nakakatakot magkamali pagkasama ko tong lalaki na to. So ano mangyayari? Ituturing ka na lang niya na parang kaibigan. Gets? So balik tayo sa babae. Mga ropa, again, hindi kayo dapat umamin, hindi kayo dapat mag-ask na exclusivity. All you need to do is to invest in yourself. Okay? Mag-invest kayo sa sarili nyo, be fucking attractive, make yourself a fucking attractive person or attractive man. Okay? Yan na rin ang labanan ngayon. Kailangan may tsura ka kahit paano. Yung mukhang malinis, yung mukhang mabango. Kung hindi ka binayaan ng looks, is totally fucking fine. As long as presentable ka, as long as alam mo manamit, as long as alam mo kung ano yung bagay sa iyong hairstyle, hindi ka mukhang babaho, hindi ka mukhang dugyot, pucha, maniwala ka sa akin, women will like you. Hindi ka pa nakakarinig kung paano mag-usap siguro ang mga kababaihan na hindi siya gwapo but he looks very clean. Pag ganun sinabi sa'yo, di ba? It's a fucking compliment. Narinig nyo na ba yung mga babae na nag-uusap ng ganon? Pag nagpapakitaan ng picture, na-open nyo ba yung cellphone ng nyo? At nakikita nyo kung paano mag-usap sila magkakaibigan pag merong nakitang cute guy? At kung paano sila mag-comment sa group? Na-experience nyo na ba yun? O madalas siguro hindi. Hindi siguro binibigay sa inyo yung password. Ayaw ibigay. Yuko, baka makita mo yung usapan namin eh. O, di ba? Kaya mga ropa, i-frame nyo yung girlfriend nyo or yung gusto nyo babae. Okay? Kasi magugulat din kayo kung paano sila mag-usap sa group ng mga friends niya. Makikita niyo kung paano sila mag-usap. Let's say, meron silang kaibigan na single. O ano ba? Tagal mo ng single ganyan-ganyan Hindi ka pa rin ba nakikipag-date? Ayoko muna, girl. Pero, I saw this guy, blah, blah, blah. Or, I met this guy. Or, meron akong kausap na guy sa dating app. Magsasenda ng picture yan. Send mo nga, tingin nga. Okay. Hindi naman siya gwapo, honestly, pero mukha namang malinis. Yeah, girl, yan nga rin yung nakita ko, yan nga rin yung napansin ko, mukha siyang malinis. Oh, di ba? Doon mo makikita na talaga ang babae, kahit pa paano, pag gusto ka, titignan kung ano yung maganda sa'yo. Gets mo? Or minsan siguro wala na lang din silang choice, lol. Nagtyaga. Tsinaga kahit wala yung tsura. Hindi. Mga ropa, again, dapat mag-invest ka sa sarili mo. Tangin lang yan. Kung meron ka investan, syempre sarili mo, hindi yung babaeng gusto mo. Di ba? Tapos siya yung mag-i-invest sa'yo ng emotions. Gets? Pag nakita ng babae, kung paano ka mag-invest sa sarili mo, kung gaano ka narcissistic na, di ba ganun? I mean, kung gaano mo pinapahalagaan ng sarili mo, gano'n kanya itatrato. Di ba? Alam niya kung let's say,
yung oras mo, kung paano mo pinapahalagaan, syempre, kikilo siya ng ganun. Let's say, for example, ganito, meron kang EA na bago, tapos bigla niya natanong, oh, ano yung past relationship mo? Kailan yun? Tagal na eh. If you don't mind me asking, ba't kayo naghiwalay? Whew, grabe Ano to, boya bunda ka ba? Well, sabihin na lang natin ganito, hindi kami nag-work sa time. Ha? So, yung pala yung magiging problema sa'yo, just in case, if ever na magkaroon ka uli ng bagong girlfriend or bagong babae sa buhay mo. Yes, yung time. Why? Siyempre, priority ko yung purpose ko. Hindi ko priority yung i-please siya. Oh my God, really? Eh, yung mga babae, siyempre, gustong nakakasama yung lalaking gusto nila. Of course, kaya ko na maibigay yun, wala namang problema. Pero mahalaga sa akin yung oras ko. O, di ba? Napipray mo na siya. Di ba? Pinipray mo na mahalaga yung oras mo. Or pwedeng sabihin niya, let's say nasa date kayo, pwedeng sabihin niya, oh my God, buti hindi ako na late. Buti nga. Tawa ka na lang, di ba? Doon pa lang, pwedeng maisip niya na, oh, okay. So, importante pala talaga sa iyo ang oras. Oo naman. Siyempre, binavalue ko yung oras ko. Hindi pwedeng masayang. Di ba? Ikaw ba? Gusto mo masayang oras mo? Kaya nga, kung na-late ka ng 15 minutes, alis na ako. Ay, grabe ka naman. Eh, babae naman ako, matagal ako magkilos. Come on. Yung date natin na to, pinlano natin to a week before. So, dapat, alam mo na kaagad kung ano yung mga dapat mong gawin. Di ba? But anyway, I appreciate your effort naman. Huwag ka mag-alala. Di ba? So, sa pamamagitan ng mga kwento mong gano'n, napipray mo na siya unti-unti. Di mo naman kailangan totally i-direct na utusan siya. Kasi ang babae nagagaling sa feelings, di ba? So habang nagkikwento ka, make sure na may emotions yung kinikwento mo na talagang kukonek sa kanya. Ang kailangan niya ma-feel doon is kung gaano ka-importante yung oras mo para sa'yo. Gets? At kung gaano kahalaga yung purpose mo at mga ginagawa mo sa buhay mo. Kasi ganun din niya makikita yun at ganun din niya papahalagahan yan. Gets mga ropa? Again, mas importante na mag-invest ka ng time sa sarili mo kaysa sa mga babae. Okay? Pag nakita mo yung sarili mo na talagang ando na sa pinaka gusto mo, di ba? Yan, pwede kang mag-entertain ng multiple. Ngayon kung wala pa, okay lang, sige, pa isa-isa. Walang problema. Pero, wag mong kalimutan na hindi mo kailangan mag-invest sa isa kung talagang hindi mo pa siya nakikita na pang-girlfriend na talaga. Okay? Pag hindi pa pang-girlfriend, dahan-dahan ka lang, ropa. At huwag kang manggagaling sa emotions mo dahil mapapagod ka. Okay? So, yun lang mga ropa. Anong takeaway natin dito? Always invest on yourself and at lagi kang tumaya sa sarili mo. Dahil at the end of the day, pag nanalo, ikaw pa rin ang tatamasa ng panalo mo. Okay? So, yun lang mga ropa. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back in mysterious mga ropa.